Mga Karos, good morning. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng linggo. So, meron tayong maikling video ngayong araw ng linggo. Meron tayong ocular visit dito sa Westdale, yan punta, dito sa may Tansa, Cavite. So, malapit lang po to. Dito lang po yung banda sa may, paglagpas lang po ng Vista Mall dito sa may Tansa. Ayan mga Karos, shoutout nga po pala kila Ma'am RB at saka kay Sir Nelson. Yan, from May Kawayan, Bulacan po. Always nanonood po rito lagi sa aming YouTube channel. So, after lang po natin mag-ocular sa Westdale, bali, meron lang akong konting mga kwento lang. Tapos, mamimili rin tayo ng mga kulang pa na materyales para dito sa mga ongoing project natin. So, samahan niyo po muli kami. Yan ngayong araw po ng linggo sa mixing video natin. So, let's go and enjoy watching po. Tara! Yan, dito tayo sa Vista Mall. Mga ilang kilometro lang, siguro 1 kilometro lang nandun na ho tayo simula rito. Makulimlim ang weather natin. Yan, kahapon po umulan na naman, alas 5 ng hapon. Yan, buti po nakauwi na ang mga manggagawa. Nakauwi na yung tropa. Ito na yung sinasabi ko, dito na tayo. Pero ilang beses na rin naman ako nakapag-vlog dito, kasi ilang beses na ako nakapag-ocular dito. Yan yung part ng area na yan. Medyo hindi naman kalakihan tong kalsada sa highway. Yan, pasok tayo rito. Westdale Subdivision. Pakarami rin po rito bahay na itinatayo. Okay, dito na muna tayo. Okay, nandito na po tayo sa loob. Ayan po si client, ayan si ma'am. Ito yung bahay niya sa Westdale Villas 2. So may Westdale 1, may Westdale 2. Ayan, mag-uusap lang po kami regarding dito sa bahay niya. Isa nga po pala tong inner na townhouse. So sa nakikita ko, nasa 42 square meter up and down. Tapos yung pintuan niya medyo nasa bandang part ng pagitna na. Kasi yung dito isa yung niyata to, yung hagdanan packet sa second floor. May mga private pool naman na, pero isa lang yung nakatayo. Siguro tatayuan pa yung iba po dyan. Okay, bali nakapag-usap na po kami ni client. Ayan, shoutout po kay Ma'am Carol and Sir Vil. Yan si Ma'am Carol po ay nanggaling pa po siya sa layo, sa Laguna pa, para rito sa ocular. So saktong-sakto po, nagkita kami ngayong 8 ng umaga, 8 ng morning, para syempre pag natapos po kami rito, makapagpahinga na rin po si ma'am ngayong araw ng linggo. So ito na, ang unit natin dito is sa Westdale. Dito is 42 square meter po yan, up and down. Ngayon hindi ko pa alam kung ano pa mga restriction dito. So pero sa mga pinagagawa niya, so ito yung sample ng harapan ng bahay. Yan, nakaklading itong part ng right side area, yan nakaklading. Tapos may malaking 2-door gate gawa sa PVC solid panel and tubulars. Tapos may bubong tayo sa extension, is long span roofing finish. May ceiling, ganun din po sa back extension, long span roofing finish. Okay, bali sinulat ko na po yung mga napag-usapan namin na mga ipagagawa niya. Full renovation, tapos finish po siya. So hanggang overall paint. Isasama na po namin yung maintenance dun sa second floor. Kahit bagong gawa to, kailangan makita natin yung condition niya tsaka yung status niya. So dito sa Westdale, may mga nakita ko kanina na nagpagawa na ng balcony sa harapan. Buhos yun, sa likod buhos din. Pero dito hindi pa ako sigurado kung ano yung mga restriction nila regarding sa house renovation. So pag sinabing full renovation, sa harapan ng bahay halos kompleto, naka-tiles, pinturado, may ilaw, may service faucet, may water line. Tapos yung floor drainage, kami nang bahala dyan.
kung paano pa namin gagawin convenient yung pagtira ni client. So ayan, may catch basin dyan. Kasi may ano po yun, may gutter pero wala pa yung downspout. So medyo marami pang kulang. Ang iniisip ko rito, kung gutter ba talaga yan, or kasi yung span nito hanggang sa likod, siguro doon sila naglagay ng gutter sa likod. Ano lang po to, flashing lang. So kasi dito sa video nakikita, pero kung gutter yan, hindi naman dapat pag naglagay ka ng gutter may downspout ka agad, kasi may ipunan ng tubig yan at syempre mabubulok. Okay, dito tayo sa loob. Ayan si ma'am, ma'am. And dito is yung TV console, may storage. Ang finish is floor tiles. Then dito naman sa step and riser, naka-tiles. Kakaroon tayo ng demolition. Ito, ililipat natin yung pinto nito. Ililipat natin dito sa side. Dito sa may back extension area, ito yung finish turnover niya. So nakaganito na. Ang disadvantage ko rito is yung foundation. So paano kung halimbawa tatayo ka ng extension, kalahati lang sasakupin ito. So sa madaling salita, kung kukunin natin yung sukat, baka ipapatong na lang natin yung CHB dito. So tingnan natin sa generic plan kung dito kami sa loob mag-aasinta or dito kami mag-start. So matrabaho din kapag dito kami nag-start kasi sisinsilin namin yan para makuha natin yung dimension ng extension. Tapos ito isa long span na roofing finish lang yung pinagagawa ni client dito. Nandito na yung kusina, made-demolish to, magkakaroon ng bar counter. Tapos mawawala tong pinto na to. Yan, magiging open space siya. Tapos dito naman yung ating pinto para sa TNB. So sa TNB pwedeng sliding door or swing door. Siguro sa swing door mag-aluminum na. So wag nang ganito, gawa sa PVC. Yan, sa mga pinagagawa ni client dito, bali matatanggal po yung mga accessories dito. Yan, mga nakikita nyo sa project namin, ito medyo malaki pa yung space dito, lagpas to ng 180 cm. So required pa, allowed pa para maglagay sila ng shower enclosure. So naka LED wall mirror, shower heater, ceiling. Ayan, tapos overall tiles from floor to ceiling. Tapos dito ang finish turnover kasi ni Westdale, makinis yung pader. So medyo matrabaho pa to kasi sisinsilin natin yan, re-rebukadahan. Tapos hindi nakaabang yung sa floor area ng shower, hindi siya nakadrop. So asikasuhin pa namin yan. Tapos ito, i-move natin ng konti, i-adjust natin ng konti kasi tatama siya dun sa pinaka-shower enclosure kung sakali maglalagay. Yung sa Westdale nga lang po pala, dahil ito nga po pala ay may footing and tie beam. So may poste siya, may biga. Medyo naka-impose yung mga poste. Tapos yung hulog, yan ang isa yung sa napansin natin, hindi masyadong pantay yung mga biga at saka yung poste. So ayusin pa natin ang palitada yan para pagka natapos to, maganda naman po siya tingnan. So pag natapos naman natin to, hindi nyo na yan masyadong mapapansin kasi magpapagawa sila ng kisame, pagagandahin nila yung ibang part ng area. Yan, maglalagay ng bar counter dyan. Dito nga pala sa ceiling, bali dito nga po pala sa natin, yung sa rib type na steel deck, yung pipinturahan po natin ng primary yan bago natin lagyan ng kisame. So sa kisame, yung tinatawag na resist ceiling. So para siyang cove, pero tambol lang po yung paikot. So wala po siyang lagayan ng ating street light. So para hindi pasukin ng alikabok. Yung maganda rin po yun. Yan, incomplete nga lang po yung niya, yung mga wiring, pero madali naman po lagyan ng wire kasi naka PVC. Yan, naka PVC po siya. Yan. So wala pa nga po palang tubig at kuryente itong bahay. Sa Westdale, pag turn over, itong frontage, bali nakaano po siya, naka-sliding aluminum glass. Tapos dito naman isa naka-jalousie. So dagdag na rin natin kung sa jalousie, ito po ay 100% yung pasok ng hangin. Tsaka yung singaw din ng init sa bahay, 100% niya rin mailalabas. Pero pagka sliding, yan isa 50% lang. Yan 50%. Pero kagandahan nito, mas maganda na siyang tingnan. Diba? May na po siya, may design at saka may dating na rin. So dito, ang suggest ko kay client, since mawawalan kami ng access for maintenance sa mga bubong, kasi balang araw magpapa-maintenance yan si client, so maganda to, naka-sliding na lang.
Yan. Kasi pagka jealousy, hindi siya tatanggalin niya pa to isa-isa para lang pumunta rito sa likod. Tapos yung bubong na yan, tatanggalin na po namin yan. Gagawin namin, pag-iisahin po namin yung bubong hanggang dito sa extension na gagawin natin. So para maiwasan natin yung dugtong ng yero, para maiwasan din yung leak problem. Napagkasunduan namin dito yung bubong niya naman, maayos pa, pero pagka gumawa kami dito, aakyatin namin yan para makita namin. So, isasama namin siya sa repair and maintenance. Then sa ceiling, meron siyang pong insulation, may hard deflex insulation, tapos PVC panel yung finish ng kanyang ceiling. Tapos dito may hallway, may open space dito for altar. Then, yung yung bedroom niya, 2 bedroom lang. So, may hallway pa rin. Maganda pa rin po yung may hallway para kung sakaling dito sa window, napundi yung ilaw, madali mo na siyang maaabot. At saka access for expansion na rin balang araw kapag yung harapan, pinagawa nila, nagpalagay sila ng balcony. Kaya at least, yan, pwede nilang gawing daanan yan. So dito yung altar, so pag-akyat ng hagdanan sa second floor, may open space dito. Yun na rin yung purpose nun. Kung sakaling medyo maluwag-luwag na sa subdivision, pwede ka na maglagay ng pintuan dito. So, ayan, 2 bedroom. So, sa materials na gagamitin, light materials lang tayo sa partition. Yun yung tinatawag na basic method, yung hard deflex, tsaka metal studs. Tapos sa mga pintuan, solid door na. Kasi ito, pwede naman po lagyan ng tiles to. So, ipapatiles na nila. Steps and riser tiles din, overall paint. Yan, panigurado pag natapos natin itong bahay na to, maganda rin po yung kakalabasan. Sa harapan pa lang, yan, may design na. So marami na lang po tayong aalamin kasi lalakarin pa lang po nila client yung mga yung mga requirements. So itong bahagi na to nakadrop na. So tatanong na lang natin kay client kung itong part ng extension na to ay ipapantay sa living space. Pero ako, since naka long span finish, enough na or tama na po yung kitchen space natin na nakadrop. Yan, maganda na po yan. Ayan, okay na po tayo rito. Ayan, yung sinasabi ko, nandito nga yung gutter niya. Tapos ayun, may pasingawan na rin siya. So kapag naglagay tayo ng ceiling sa loob, ayan, makakasingaw na yung kisame. Tapos ayan, naka-gutter po siya dito. Kaya maganda na po yung nito. Maganda po yung flow ng tubig. Tapos meron po siyang rito, floor drainage. Pero syempre, pagka ginawa na po namin to, may iba na yung setup nito. Halos okay na po tayo rito sa ocular visit natin ngayong linggo. Kaya maraming salamat ulit kila Ma'am Carol at saka kay Sir Vil. So, ayan, naka-list down na yung mga ipagagawa nila. Bali, marami pang aasikasuhin dito, mga karose. Hindi pa naman po ito magagawa kasi wala pa siyang tubig at kuryente. So, bago tayo mag-undergo na renovation, kailangan okay na yung permit, okay na yung construction ban, para legal na yung ating renovation. Tapos kailangan na may tubig at kuryente na. Ngayon, kapag halos meron na, kami naman po yung mag-aasikaso sa opisina rito sa Westdale para sa manpower naman. So, okay. Ingat po kayo, ma'am, ha. Salamat pa. Okay. Yan, bali si Ma'am Carol. Yan, malapit nga lang yung Vista Mall. So, inatid na natin si ma'am dito. Yan, babiyahe pa siya papuntang San Pedro, Laguna. Yan, kasama pala natin si Mrs. Okay, bali maaga pa. So nabanggit ko nga, meron ako ding gustong ikwento sa inyo. Magpa-purchase na lang po kami ni Mrs. ng mga materyales. Counting tiles lang naman, kaya naman po yun dito sa sasakyan. So mamimili lang kami ng mga konting mga kailangan na materyales. May konting pintura din. So siya nga pala, mga karohaw, sila client, matagal na pong naka-line up sa akin to sa Ocular. Ngayon lang po kaming nagkita. Pero ang renovation, ang possible renovation ng bahay niya is sa 2026 pa. Yun ang line up. Kasi meron din pa po kaming ibang mga ginagawang project. Pero kung sakaling mababakante naman po kami at ready na ang lahat ng mga tinutukoy ko kanina sa vlog, meron na siyang tubig at kuryente, kompleto na sa permit, sa construction ban. So baka mapaaga. Pero ang schedule is sa January. Yan, January po nakaschedule yung kanyang unit. Medyo matagal pa yun. Halos sa kalahating taon pa. Sabi ko sa kanila, yung tubig at kuryente asikasuhin na lang ng November.
para may allowance kami na 2 months. So bago mag-renovate. So kasi hindi naman natin alam kung gaano katagal ang tubig kuryente, pero sa ngayon ho kasi 1 month na ikakabit na po yan kagad. Pero kailangan maglagay pa rin po ng konting adjustment. Tapos mga karosa, mga nagpapa-ocular nga po pala, hindi naman po lahat na nagpapa-ocular sa atin ay nagpapagawa. So yun po yung nais kong ikwento. So marami na akong na-ocular dyan, pero hindi po kami natuloy. May mga nagpapa-ocular din po kasi syempre nagka-canvas yan. Hindi lang naman po tayo yung kinakausap niyan. So kung magkakasundo sa time frame, minsan ang issue time frame kasi medyo marami tayong ginagawa. Kaya kung halimbawa hindi natin nabigay sa kanila yung date start ng kanilang renovation, talagang hindi po kami magkakasundo. Sa presyo naman, reasonable price naman tayo kasi ini-interview natin na maigi si client kung ano-ano talaga yung ipagagawa. Siyempre, dun tayo nagbe-base, kaya nga may ocular. So nakita ko naman sa unit niya, hindi naman po komplikado gawin compared dun sa mga nabibisita ko, na minsan hindi pantay yung lupa, maraming ide-demolish, maraming aayusin na bago makapag-start ng renovation. So yun, hinihintay na lang doon yung mga complete set ng wiring. So kailangan yung pag na-turnover, may mga outlet para pag gumawa tayo, may supply tayo ng kuryente. Yan, kailangan may breaker. Ayan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw ng linggo. Ayan po yung maiksing video natin. Ayan, maraming salamat po sa nagpa-ocular dito sa Westdale. Si Ma'am Carol at saka si Sir Vil, ano po talaga sila, willing po silang magpagawa talaga. Actually yan, si Ma'am Carol matagal na po nagme-message sa akin yan. At pag may free time, doon lang po kami nag-uusap. So eto, kita nyo naman galing pa ng San Pedro, Laguna. Tapos tungkol naman po sa schedule, ako na lang po ang nagbigay ng schedule ng 8 ng umaga para makapagpahinga na rin po si client kasi malayo po yung pinanggalingan niya. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito pa lang po muna. Let's go. Tara. Naplatan po tayo ng gulong. Yan, may butas. Punta naman ako ng CMT Metal Roofing. Yan, dyan lang po yung pinagawa ko ng gulong kanina. Yan, bukas sila half day. Umabot pa tayo para sa Riego de Dios project. Ayan medyo madami yung bubong doon, flashing, gutter. Abangan po natin. Tapos kasama na dyan yung double 10mm na insulation foam. Okay, tara. Bali mga karos, nandito tayo sa phase 3. Meron pa akong inocular dito pero saglitan lang. Dito sa may Block 10. So ayun yung unit, 54 square meter na Angeli. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Joanne. Ito, may binigay pang pamerienda sa amin ni Mrs. Mga karos, nandito naman tayo sa phase 5. Yan, bali yung pinuntahan ko kanina sa phase 3, ang ipapagawa po noon yung buong extension ng bahay. Tapos naalala nyo, kami po yung gumawa nito. Hintay na lang po si client sa konting budget pa para may patapos po yan. So ito po yung isa sa mga inocular ko kanina sa unit po ni Sir Jason. Bali buong interior po, sa taas at saka sa baba. Kahit mga ganyang kaliit na project lang yung pinagagawa, tumatanggap po kami. Basta dito lang para natututukan. Yan, maraming salamat sa pa-ocular ni Sir Jason kanina. Yan, bali okay na po tayo. Nakabili na rin po nga po pala tayo ng mga materyales, mga tiles. Yan, meron na po rito sa likod po ng ating sasakyan. Yan, medyo maghapon po natin gamit po itong sasakyan natin. So marami rin tayo nagawa. Ang hindi lang po natin nabili yung mga pintura. Gawa ng half day lang po kasi yung mga tindahan ngayon pag araw ng linggo. So ayan po muna. So kita-kita na lang po ulit tayo bukas. Tara.